Tanya sa pagkakailan. Bago pa bigyan ng buwis ang sandibutan, tayo ay hinirang na at pinili upang maging kanya. Kagaya ng mga bituin sa kalangitan, malayo sa ating ngunit ang buhay ay liwanag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa tubig na ito sa sagatan, hindi tayo ng Espiritu Santo upang maging katiwala ng sanglikha, upang madaluyin ang biyaya ng isang Diyos sa lahat. Alin at purihin natin ang Diyos dahil sa kamang-kamang niyang biyaya ibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kung kagalakan, tayong magpasalamat at sumamba sa ating makapangyarihang Diyos. Dalangin tayo sa aming pagsamba at pagpupuri ngayong umaga sa kapangyarihan mong pangalan. O aming Panginoon, dalangin namin na nawa ang iyong Espiritu ang aming magiging kalakasan, salita mo ang magsilbi naming bagay at ang inyong dakilang pag-ibig ang maging aming paaliwan. Hindi maging pag-asa namin ang iyong mga pangako at panukala sa aming mga buhay. Samahan mo kami ngayong pangunahan at pagpalain maging kalugod-lugod nawa ang aming pagtitipon sa iyong banal na harapan. Dalangin namin ito sa tanging ngalan ni Kristo Jesus na aming manubos. Amen. Sa
Kanya yan sa pag-isisi. Bigyan naman marami. Sino na dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? Ang sino ang maaaring tumutong sa kanyang banal na templo? Makatuntong ang may matawid na pamumuhay at malinis na puso. Ang ilisod na pamumuhay sa mga diskusan at hindi sumusupa sa kasinong halinan. Pagpalayan siya at walang sala ng Panginoon. Ang Diyos ng kanyang pagligtas, yan ang mga taong makakalapit at kasama sa Diyos ni Diego. Halina lumapit tayo ngayon ng buong pakumbabaan sa panaanan ng Panginoon upang magsisihan ang mga nagawa natin ng kasalanan. Pagpalayan niya at walang sala ang tinuman ng mga ito sa kanya. Gumawa tayo ng ibang talalig ng kaimigan para sa Panginoon sa kanya. Pakinggan ninyo ang mabuting balita. Ang biyaya ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating mga pagpapagda. Ang biyaya ng Diyos ay kayang patawarin ang ating kakulangan. Sa pangalan ni Jesucristo, pinatawad na tayo. Tayo kanyang mga anak at patuloy na kinukupkop at tinampon ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Humarap tayo sa tayo bilang pamilya kay Kristo at ating pong ibahagi ang tanda ng pag-ibig at kapayapaan na dulot ng ating Panginoon. Tayo po natin magbatihan, tumayo at magkamayan. Awitin po natin ang Jesus na Day, itong araw. The Lord has made, we will rejoice, we will rejoice and be happy, and be happy. This is the Lord has made, we will rejoice and be happy. This is the day, this is the day the Lord has made. Ito ang araw, ito ang araw na gawahan ng Diyos. Tayo masaya, purihin siya, purihin siya. Ito ang araw na gawahan ng Diyos. Tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw na gawahan. Alive, alive, my Jesus is alive, forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is
sa buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang haleluya. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang haleluya. Si Jesus ay buhay. Tapos yung ating edad, 25 lang po. Kaya nagtatanong ko, dahil ito lang, yung position, hindi natin alam kung anong napaglingan nila. Kaya ang sabi ng PCTV na kailangan natin sila ay ilawin sa kanilang mga consultants para kumustay natin bakit gano'n nangyayari sa kanila. So, marami pa iba. Ito na usapan, ito na lang yung maraming salamat po sa sinunod ang natihan sa pagsuporta. Lusiin. Yun lang po. At saka po, mamaya itatapos sa ating perbahan, nangyayari lang po yung mga lusiin. Meron tayong fellowship. Dito lang tayo sa taas. No? Alaala lang po. So, muna tayo muli. Siguro tayo gawain sa ating mga fellowship. So, yun lang po. Maraming salamat. Meron ba? Magpalita. Magandang umaga sa lahat. Buhay na buhay tayong lahat. Kahapon buhay na buhay din ang CWA na umaten ng fellowship sa UCCP, ay hindi pala fellowship, seminar. Seminar ng UCCP Identity sa UCCP Paranahan. Maraming salamat sa inyong sa mga sumama. Kahit tayo ang nahuli dumating, tayo rin ang huli umuwi. Kahit malakas ang ulan, sige. Kaya kami magkasama. Pero naabutan pa rin namin ang seminar. Kasi ang jeep pala doon, kailangan mapuno bago umalis. Magtuturo talaga kami. Ang tagal ng puno. Kasi nagreklamo na kami gawa ng hindi namin maabutan kung hindi pa aalis yung jeep. Kaya bumaba yung driver, kinausap yung isang jeep kasi gusto niya paalisin na para kami na naman ang susunod. Kasi anong oras na yun, maaga nga nag-alisan dito, kaso lang pagdating doon, nag-stack kami doon sa terminal. May sulat din sila ibinigay sa atin. CWA President of UCCP Pasay, our dear sister in Christ, greetings in God's most holy name. This is to invite you in celebrating our love and faith at a special LCSMC CWA Mission Month Fellowship on August 17, 2024, 9 a.m. to 12 noon at UCCP Canada, Cavite City. Our activity will as ever focus on worship, which is perfect opportunity to gather, listen to the words of God, and pray. We would be delighted to see you and your members in this wonderful occasion. A simple breakfast will be served by the host church. However, we will be on Paklas. We, a mission team in action, LCSMC officers, and local CWA president, hindi lang po president lang kasi pwede all officers, local church officers, would reach out to our retired LCSMC church workers by bonding with them through a simple fellowship as well and extending them with some
visit communities. This will take place on August 24, 2024, 8 a.m. to 12 noon at UCCT Alabu, Imus, Cavite. Please find a attached copy of your love gifts of our LCSMC retired church workers. Thank you very much and God bless us in our ministry. Itong invitation na to sa leadership at saka yung sa mga retired church workers, gaganapin ito sa UCCT Alabu. Ito yung magdadala ang meron ng mga assignment yan eh. Kada coach, 3 simbahan. Ang sa atin ay itlog. 5 tray na itlog. Kaya, magkano ang isang tray na itlog? Ano lang? Yung small. small na itlog. Sabagay mura na yung itlog kasi iba. Kasi ang mga dito, hindi daw pwede yung mga nabibili mong murahin lang. Kasi daw, mamimigay lang daw tayo. Kailangan pag-biscuit, skyflex, mga gano'n. May mga 30 pack bawat church. Kaya na yung iba nagreklamo kasi daw mahal. Isang bisis lang naman daw sa isang taon. Isang bisis lang naman sa isang taon. At saka ang bibigyan kasi dito, hindi naman mga church worker na retired kasi wala na silang mga pension. Tapos ang conference din, maglalabas din sila ng fund para ibigay din sa mga pastor. Kasi sa kanila, sa mga simbahan din yung mga rules. Ilalatak doon, sila na bahala ang mamimili kung ano yung kukunin nila. Pero lahat yung kukunin nila yun kasi ang doon, mga naman yun. May gatas, may Milo, hindi yung mga energy, yung mga, nakami mga nakasulat na ang mga bataan sa atin, 5 tray na itlog. Kaya, ang mangyari, ang ibibigayan natin ay pera na lang. Kasi mahirap pa naman magbiyahe. Kung gusto nyo, kung itlog talaga, samahan ako magpipit sa baka natin yung basag-basag na. Tapos, nagbigay sila ulit ng signature card. Pupunuin na naman ito sa, kada perma nito is 20 pesos. Kapapasa. Meron na tayo nito inabot tayo ng pandemic. Bago lang yun na ipasa. Napuno din naman natin sa wakas. Pero ito, kailangan din natin pupunuin. 20 pesos per per signature. At saka, ang CWA dito sa simbahan ng meeting, nananawagan na sana bumili kayo sa aming Food for the Lord or Ulam for the Lord na sa August, first Sunday ng August. Walang ibang bibili, kami pwede magbenta sa labas. Ang bibili nun, taga-rito lang din. Kaya, nanawagan kami para pagdagdag sa fund ng CWA. Yun lamang po. Sa dadating po Friday, yun na po yung aming council meeting. Nagaganapin po sa Cosmopolitan Church. So, maghapon po yun, ang aga, alas 8 ng umaga, hanggang 5:30, pero parang i-extend pa namin, depende po sa agenda. So, marami pong mga, this is our first time na attend po tayo ng council meeting. So, panalangin po ninyo na lahat ng mga concerns ng mga iglesia, ng mga simbahan, at ng mga pastor natin ay ating mapag-usapan. Po. And of course, tayo po nagpapasalamat dahil finally, bayad na tayo sa ating sa
sa ating pagpapagawa. Praise God! Salamat sa Diyos, nakatatlong hulog tayo, no? Kung hindi ako nagkakamali, Treasurer Vivian, nakatatlong hulog tayo ng ating, no? Oo. So, salamat po sa Diyos, sa tulong po ninyo, ay atin pong nabayaran na ang ating, para sa ating pagpapagawa ng simbahan. And of course, gaya po ng binabanggit ng mga CRO natin, tayo po'y nananawagan na tayo po'y magbigay ng naaayon sa ating kagustuhan at kakayanan. Dahil, of course, yan po naman ay nakakatulong sa mga expenses po natin dito sa ating simbahan. So maraming pong salamat at tayo po ay patuloy na manalangin sa Diyos na sana tayo ay Kanya namang pinupunuhan ang mga kakulangan natin no? So, magtiwala lamang po tayo sa Panginoong Diyos at makakaraos naman tayo at nakakaraos tayo. Yun ang mahalaga doon. So, praise God. Maraming salamat po. Mula po sa DOP Board of Trustees, hindi po natin sisimulan yung ating pag-aayos ng mga ilang pangangailangan para tumulad yung gawain natin. Unang-una, mag-intensan tayo dun sa mga ilang nakikita natin na problema mula dun sa mga gamit natin dito, sa mga maliit na bagay hanggang sa mga malalaking bagay. At alam ko naman na tayo kung lahat ay gumagawa ng paraan para tayo ay tulungan para dito. At ang una nga po namin concern sa mga pinagtutulungan ng pasok ay maglalagay ng divider sa 7th floor para ma-maximize natin yung space para po sa Sunday school nagdagamit po sa Sunday school para sa mga bata. Kasi importante rin na hindi sila hindi maingay dahil para hindi nag-discover yung ibang mga mag-aaral sa kanilang mga bata kasi yung mga bata medyo ay ingay na, gusto nila maglaro. So kung may focus sila, mas magiging makakatulong sa kanila para hindi na mamawa yung tinutulong ng ating mga guro. Ngayon, so imbitahan natin yung mga tao, particular kasi ang bawat isa mula kay kapatid na si Aura na nagawa ka ng kanyang artistic design para maganda yung ating paglalagay ng design. So mamaya magkakaroon ng team inspector at nagpapasalamat nga pala tayo na kasi kailangan natin talaga yung yung regular na pag-cleaning yung sa maintenance ng ating mga gamit sa church. Kaya nakakatuwa yung ginawa ng yung naglagay ng ano dito tawag dito para mawakasan o hindi na magtuloy-tuloy pa panghihira ng mga alay dito ay meron regular na inspection na gagawin at sana po ay maanapin pa na tuloy-tuloy. At ganun din yung ating pagkuba na inventory ng mga gamit natin kasi hindi pa natin yata nagagawa ito. Kaya sa pala kung ilang pa yung pwede natin magamit lalo na yung gamit ang daw mula sa mga pyesa hanggang sa mga kasangkapan sa itaas, sa baba para alam natin kung meron tayong gamit. So kailangan natin malaman kung ano yung mga yan. So maraming salamat po sa bawat isa at alam natin na sa bawat pagsubok ay hindi tayo mawawala ng kasabutan dahil nandiyan ang Panginoon Diyos tawag nito sa ating lahat. Morning po mga kapatid. Umaga po sa ating lahat. Purihin mo natin ang Panginoon sa
umagang ito. Harapan po natin siya. Tayo po ay makasalamat sa Panginoon sa 2 linggo po sa buwan ng Hulyo. At tayo po ay nasa panahon pa rin ng Pentecostes. At ating po pinagdiriwang ang Rural Life Emphasis Month. At sa buwan po ito, ating binibigyan ng tuon ang kahalagahan ng pagministeryo. Doon po sa mga kapatid natin sa liblib na probinsya. Na nangangailangan po makarinig pa ng salita ng Diyos at yung ating pong pagpapahalaga sa mga magagawa natin na patuloy pong naglilingkod doon po sa malalayong probinsya. So yun po basically ang tema para po sa Rural Life Emphasis Month. Kaugnay po ng ating mga pagbalita, unang-una, magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa maayos at ligtas na operation ng ating pong Pastor Joshua Marcos. At siya po ay patuloy na nagre-recover na sa ngayon. At for biopsy, yung kanya pong yung natanggal na naman sa kanya. No? So, hindi ko lang alam kung meron ng result, pero sa una natin sa panalangin na nawa ay maging maayos lahat. No? At magtuloy-tuloy po yung kanyang paglakas. Bagaman nais po sana natin siya madalaw, ay hindi po posible kasi yun po ang protocol sa ngayon sa hospital. Pero hindi po ay isama natin sa panalangin naman ng ating kapatid na Maureen Pardo. Nakakamakilan lang po ay na-confine sa hospital dito sa Las Piñas Doctors Hospital. And nung nakarang Lunes po siya ay nilabas na at patuloy rin po napapalakas. So, sabi po ng ating kapatid na Ditas ay bawal din po siyang dalawin muna kasi mahina po ang kanyang immune system. So, marami po tayo mga dapat ipagpasalamat sa Diyos. Lalo tigit po yung mga kapatid natin na bagaman may karamdaman ay patuloy po nakakaranas naman ng kagalingan at kalakasan mula sa ating Panginoon. So, sa atin naman pong mga CROs, noong nakaraang linggo, ay ating tinipon ng mga kababaihan. Nagkaroon po sila ng pagpaplano para po sa mga susunod na buwan, yung first 3 months from July to September. Okay, so, katulad po ng binanggit ng ating kapatid na Venus, meron po mga local activities ng ating church at may mga conference activities naman. No? Dalawa po ay madaluhan ng bawat isa sa atin. So, mamaya naman po, meron po tayo mixing fellowship ang ating mga kalalakihan. Right after ng ating pananambahan, nakita po tayo sa taas. Doon na rin po tayo tipon at magdaos ng mixing fellowship natin for this month. And paalala po sa ating CYF and CF next Sunday, right after the service po natin, magkakaroon po tayo ng mixing evaluation and planning. Okay? So reminder lang po sa ating CYF at sa ating po CF. And then, katulad po ng binanggit ng ating kapatid na Grace, ang ating naman pong Conference Council meeting, Conference Council officers and members, ay magdaraos po na kanilang first regular council meeting this coming Friday. So, isama natin sila sa ating mga panalangin at nawa po ay maging mabunga ang first conference council meeting. At ako po ay nananawagan rin sa ating mga kapatiran sa ating pong closing hymn. Kung maaari po tayo ay makapag-alay ng special offering para po sa ating Pastor Joshua. Ano po? Para po maitagdag sa kanilang mga pang-pinansyang pangangailangan. Ano? So sana po ay napadaman natin ang ating pong pagmamalasakit sa ating Pastor Joshua. Kung naman po yung makayanan natin para po makalagdag sa kanilang mga pangangailangan sa ayan. Ano? So medyo malaki po kasi talaga din yung kanilang gastusin sa ngayon. So mamaya po yan sa ating closing hymn, magdaras po tayo ng special offering. Noong nakaraang Biyernes po ay nagdiwang ng 45th birthday ng inyong lingkod. So napapasalamat po tayo unang-una sa ating Panginoon
sa panibagong buhay na kanya pong pinagalaw sa lingkod. Ikalawa, sa mga kapatiran na share po ano ng kanilang buong makakaya. Akala ko napagsaluhan tayo. So thank you very much po. Kilala niyo na ko sino kayo. At masaya po ang ating naging lumagin dahil nadaos din po tayo ng Bible study. So sama-sama tayo nagkaroon ng salita ng Diyos. At the same time ay ipinapot po namin yung mga kapatid ng mga birthday wishes po sa hindi po. So thank you very much po. And nawa po ay dalawang pa natin yung ating mga nakatakadang gawain tuwing Miyerkules at Biyernes. So thank you very much po sa inyo lahat mga kapatid. Meron pa ba tayong mga pabalita pa? Kung wala na po, tayong lahat ay lumapit sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin. O aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, nagagalak at nagpapasalamat po kami na kami ay inyong iningatan, inison, binigyan ng panibagong buhay at lakas sa mga oras nito upang sama-sama namin dakilain ang papurihan ng inyong pangalan. Tunay nga, Panginoon, na sa nakalipas na mga araw at panahon, kami ay inyong sinamahan. Kami ay inyong iningatan at patuloy na binigyan ng pagkakataon na ipaunawa ang inyong katapatan at kabutihan sa bawat isa sa amin. O kaya, Panginoon, sa umagang ito ang aming pinagtitibay. Ito ang aming pinagdiriwang sa mga oras nito. Sa kung paano kayo ay muling kumilos at napahayag sa aming kalagitnaan. Panginoon, marami po kami mga aral at karanasan na natutunan sa mga daang mga araw. Sa mga pagpapaunawa ninyo, Panginoon, upang manalig kami sa inyo. Bagaman kami ay natitinag paminsan ng mga pagkakataon na maaaring subukin ang aming pananampalataya. Maaaring kami nag-aalala sa mga panahon na kami ay nakakaranas na ng krisis sa aming mga buhay. Subalit ipinaunawa niyo o Diyos na kapag kami lubusan ng tiwala sa inyo, ang lahat ng aming mga pangangailangan ay inyong igagawag at ibibigay sa amin. Panginoon, hindi man kami nakakaranas ng sobra-sobra na mga biyaya, Panginoon. Alam namin na ang buhay ninyong pinag-aalok sa amin ay sapat na. Sapat ng paraan at dahilan upang kami magpasalamat sa inyo, aming Panginoon. Kung kaya sa kasapatan ito, ay tinutulungan niyo po kami na maging payak at simple sa aming pamumuhay. At itinuturo niyo rin, O Diyos, na kami magkaroon ng malawak at higit na pananalig sa inyo, sapagkat ang lahat ng aming tinatanggap ay mula sa inyo. Panginoon, aming pinapapasalamat ang matagumpay at maayos na operasyon ng aming pamagagawa, Pastor Joshua Marcos. Salamat, Panginoon, sa kanyang tuloy-tuloy na pagtitiwala sa inyo. Sa lahat ng mga nanalangin, Panginoon, at patuloy na umaagapay sa kanilang sambahayan upang kanilang mapagtagumpayan ang hamon at pagsubok na kanilang kinakaharap sa oras nito. Nananalig kami, Panginoon, at patuloy na nagtitiwala sa inyo. Nang lahat ito ay aming mapagtatagumpayan sapagkat kami sama-sama nananalangin at idinudulog sa inyong makapangyarihang pangalan ang kalalagayan ng bawat isa sa amin. Panginoon, pangunahin niyo po ang aming Pastor Joshua sa kanyang tuloy-tuloy na pagpapalakas at pagpapagaling sa aming mamagut at sa kanilang buong sambahayan din, Panginoon, na kamakailan din ay nakaranas ng hamong pangkalusugan. Lalo higit sa pagkakaospital ng kapatid ng aming Pastor Joshua. Panginoon, igawan niyo rin ang kanilang mga pangangailangan pinansyal. At naniniwala kami, Panginoon, na kailanman na hindi niyo sila pababayaan at iiwanan. Panginoon, ganun din ay aming yata sa inyong pangalan ang aming kapatid na Orin Pardo. Nakamakailan din po ay naratay sa pagkakasakit at pagkakahospital. Panginoon, tanging ang pag-asa lamang namin ang aming pinagkakatiwala sa iyo sa oras nito. Ipuwin niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon.
kanyang damhin ang pag-asang nagmumula lamang sa inyo. Ang pag-asang dulot ninyo, O Diyos, na makapagbibigay sa amin ng katatagan at kalakasan mula ngayon at sa masusunod na panahon ng aming buhay. Panginoon, makita naman namin ang kahalagahan ng aming sama-samang pagtugon sa mga oras nito. Sa iba't ibang mga gawain at ministeryo na yung pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Makita naman namin ang kahalagahan ng aming sama-samang pagtulos, ng aming sama-samang pag-ambag, ng aming buong makakaya para sa inyong gawain at ministeryo, Panginoon. Ipuhin niyo po ang puso at damdamin ng bawat isa ng Panginoon. At magkaroon kami ng inspirasyon sa lahat ng aming mga ginagampanan at ginagawa sa araw-araw. Ituro niyo sa aming Panginoon na kami manalig sa inyo sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Panginoon, patuloy namin ginadalangin ang aming mga kapatiran ay pinakikapiling at kasama sa mga oras nito. Ano man ang kanilang kadahilanan, saan sila naroon, sa mga kapatid namin na nakakaranas ng mga hamon, pangkalusugan, sa mga kapatid namin na dumaranas ng mga suliraning pangpamilya, at iba pa ang mga bagay na nagdudulot upang manghina sila sa kanilang paglilingkod at pagsamba sa inyong pangalan, Panginoon, ay patuloy namin tinataas sa inyong pangalan. At nagpapasalamat kami, O Diyos, sa aming mga kapatid na muli namin nakasama sa gawain ng pagsamba at pagpupuri sa oras nito. Sa aming kapatid na Vladimir, Johan, at kapatid na Mu. Salamat, Panginoon, dahil muli namin silang nakapiling at nakasama sa gawain ng pagsamba. At sa iba pa namin mga kapatid, O Diyos, na nag-aalay ng higit sa kanilang mga kakayanan, kayo, Panginoon, ang patuloy na magbuhos at magbalik ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. O aming Panginoon, aming idinadalangin ang buhay ministeryo ng iglesia nito ng Isusiki Pasay, na sa nakalipas na panahon na inyong iningatan, ginanina at ginabayan sa pamamagitan ng limanan ng Espiritu. O kaya, Panginoon, sa mga oras nito, patuloy kami nagpapasakop sa inyong kalooban at sa inyong nais. Pangunahan muli kami ng inyong banal na diba. Panginoon, sa pamilya na bumubuo sa iglesia nito, naroon ka man o naroon sa ibang bansa, ay patuloy namin tinatasan yung pangalan, Panginoon. Dalagin, sa patuloy namin pagbukulod bilang inyong mga anak at bilang inyong mga lingkod. Samahan niyo po kami at pangunahan, Panginoon, ng mga banal na Espiritu. Empower ninyo, Panginoon, ang ministeryo ng pagtuturo, ang ministeryo ng musika, ang ministeryo ng pananalangin, ang ministeryo ng pagdadalaw, at iba pang uri ng ministeryo na yung pinagkatiwala sa amin sa mga oras nito. Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas at inspirasyon, at alisin ang anumang pag-aagam-agam at pagdududa, Panginoon. At sa halip ay aming patuloy na magtibayin ang aming pagtitiwala sa iyo. Panginoon, aming dinidalangin ang aming bayan, ang aming komunidad, at ang aming paligid. Patuloy niyo naman kami, O Diyos, na pagpupunin at pag-ugnayin bilang bahagi ng inyong salita. Ito po ang aming pagsama panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa bawat saglit sa araw-araw, may lakas akong tinataglay. Sa Ama ako nagtitiwala, kung kaya't hindi lang hihina. Puso niya ay Diyos ng mahaba,
pagbasa ng ating mga kasulatan. Mula sa Episo, katulang verse 3 hanggang 13. Mga kapapalang spiritual sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ng Diyos at ang ating Panginoon Kristo. Ikaluban niya tayo mararat ng kapapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkikita ay Kristo. Bago palikhain ang kalibutan ay piliin niya tayo upang maging sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating pagkikita kay Kristo. At kung tayo maging banal na walang kaligtasan sa harap niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Ayon sa kanyang layunin ay kalooban, sa gayon ay sabihin ang kalwalatian ang kanyang kagandahan loob, sa tagalan niya ibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang mahal na anak. Inus tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at natawad ng ating mga kasalanan. Dahil ganang kasagana ang kanyang kagandahan loob ay binumos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kalaman. Itinaunawa sa atin ng Diyos ang iwaga ng kanyang galuban ayon sa kanyang layunin sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang ipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Pagkaya sinilin ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya ang pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalupan. Aming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at pinirang upang karangalan ang kanyang kalulatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ang marinig ang salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. At sa sumatagpalataya sa kanya at pinagkaluban na ipinangako ng Espiritu Santo bilang patak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makamit natin ang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At gayon ay pupurihin ang kanyang kalwalatian. Nanatilig tayo nakatayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ay mula po sa Ebanghelyo ni Marcos. Kabanatang 6, versikulo 4 hanggang 29. Mark chapter 6, verses 14 to 29. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay, kaya si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit meron din nasasabi na siya si Propeta Elias. At may iba pang nasasabing siya ay isang propeta, katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siya nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabinago kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babae ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes sapagkat ito'y asawa ng kapatid niya sa Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito si Herodias ay nagingin ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan.
Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno, mga nangukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at ang sayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalagang ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Kaya lumabas ang dalaga, tinanaw ng kanyang ina, ano po ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panuhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang inutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod niya ang kawal at pinugutan niya ang ulo ni Juan, o pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman niyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at iniligin. Tayo kung lahat ay pinapala ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Amen.
Salamat po sa ating foro. Magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa buhay na kanya po pinagkaloob sa inyong lingkod. Bagaman 45 na po ang inyong lingkod, feeling ko 25 pa lang ako. Dapat ganun talaga lagi, no? Thank you, Ate Esther. Purihin po natin ang Panginoon. Ang sikreto po talaga para hindi ka mukhang matanda, dapat feeling kabataan ka pa rin. Di ba? Kasi pag medyo edad ka na nga sa edad, yung damdamin mo ganun pa rin, sayang lang. Kasi gusto ng Panginoon lagi tayong masaya at lagi po tayong pinagpapala. Ano po? So, salamat sa Diyos. Naman po ay patuloy pa niya tayong pagpalain sa kanyang babaeng ministeryo. Tayo po ay manalangin, Panginoon, kami po ay nagagala muli na magtipon at magsama upang magmilay ng inyong buhay at pananasalita. Pangunahan po kami ng inyong banal na Espiritu at nakita namin ang inyong katwiran sa pamamagitan ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong binasang talata sa umagang ito ay medyo morbid at medyo weird ang kwento sapagkat itinala po dito ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Marahil ay pinili po ng ating mga Bible scholar sa pamamagitan ng lectionary reading ng talata ito upang may paunawa na sa buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi laging dead process ang ating journey. Sapagkat kapag ikaw ay naging isang mananampalataya Kristiyano, most of the time, tayo ay kumakaharap sa mga bagyo at lubos ng buhay, sa mga hamon, sa mga pagsubok, sa mga pinaka-worst na mga eksena at senaryo na maaari natin isipin. At itanais ko pong bigyan ng pansin sa umagang ito. Tunay na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero ang buhay din ng Kristiyano ay isang mapanghamong uri ng pamumuhay. Ngayon, sino po ba si Juan na tagapagbautismo o Juan Bautista? Sa tuwing sasabi po ang panahon ng Adbyento, ay ating pong binabalikan ng kanyang karakter. Kung naalala niyo po, si Juan na tagapagbautismo o Juan Bautista ay ginamit ang kasangkapan ng Diyos upang paalalahanan ang mga tao na merong darating na Mesiyas at tagapagligtas at dapat nating pagsisihan ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At si Juan ay masasabi po natin isang propeta na isinugo ng Diyos upang ipaunawa sa mga tao ang kahalagahan ng pagbabalik loob sa Kanya. At inakala ng mga tao na si Juan ang Mesiyas. Pero sabi niya, meron pang mas nakahihigit sa akin, na mas makapangyarihan sa akin at mas nararapat na tawagin anak ng Diyos. So, nung dumating na po ang ating Panginoon Jesus, sa mundong ito at siya ay pinanganak na, naging instrumental din po si Juan upang bautismoan ng ating Panginoon dun sa Ilog Jordan. Naalala niyo po ba yan? At nung pag-ahon ng ating Panginoon Jesus, ay merong tila isang kalapati na bumaba mula sa langit at narinig ang isang tinig na ito ang aking anak na siya ang aking kinalulugdan. So, malaki ang naging ambag ni Juan sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon. Siya ang naghanda, siya ang nagbautismo, at nung nagpapatuloy na ng ministeryo ng ating Panginoon Jesus, ay siya rin ay naging tagapagpaalala ng mga bagay na matuwid, lalo tigit sa mga hari ng mga panahon.
At dito nga po sa ating Ebanghelyo, naging tagapagpaalala si Juan kay Haring Herodes sa mga maling gawi niya. Ano po yung maling gawi ni Haring Herodes? Dahil ginawa niyang asawa yung asawa ng kanyang kapatid. So dito po, makikita natin na may mga wrongdoings itong tagapanguna ng kanilang bayan ng mga panahon yun. At si Juan po ang nagsilbing tagapagpaalala. Kung mapapasin po natin, si Haring Herodes ay nakikinig kay Juan. Pero, alam din niya sa sarili niya na meron siyang mga pinakikinggan ng mga tao na mali ang pinapayos sa kanya. Alam mo ninyo sa isang political leader, may tinatawag po mga pool of advisors yan. At sila po yun nagsasabi kung anong dapat gawin. Deep in his heart, alam niyang tama ang sinasabi ni Juan Bautista. Pero mas pinili po ni Haring Herodes na pakinggan ang mga payo ng mga nakapaligid sa kanya na nagdulot upang mapalayo siya sa kalooban ng ating Diyos. Sumunod po, si Haring Herodes ay kumaharap sa isang kompromiso. Noong pinanood niyang magsayaw yung isang dalaga, kasi nakita po natin sa ating talata, no? Nag-offer ng dance itong dalagang ito, yung anak ng kanyang kinakasakan. No? At dahil sa kanyang siya po ay sobrang na-amaze at nabaling ang kanyang atensyon doon po sa laman, doon sa mga last na kanyang nakita doon sa dalagang ito. Sinabi niya na kahit ano ang sabihin mo, gagawin ko. Influensyado na po itong dalagang ito ng kanyang ina. Dahil gustong-gusto nang ipapatay ng kanyang ina si Juan na bautismo, na tagapagbautismo, sa matagal na panahon. Hindi lang magawa talaga ni Haring Herodes dahil meron siyang simpati. Pero dahil nalagay po siya sa isang kompromiso, ang kahilingan po ng dalagang ito ay ipapatay si Juan Bautista at ilagay sa isang plato ang kanyang ulo. May nais po akong bigyan ng pansin muli sa umaga nito. Unang-una, ang pag-alala natin sa mga martir at mga bayani na mga lingkod ng ating Panginoong Hesus. Ang aklat po ng gawa ay napapaalala sa atin ng panahon ng Pentecostes. At hindi lamang po natin pinagdiriwang ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa panahon ito, kundi atin din pong inaalala ang kadakilang kabayanihan ng mga taong nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya po kulay pula ang ating liturgical color to remember and commemorate the martyrdom of the heroes of faith. Yung dugo na inialay at binuhos ng ating mga bayani na alang-alang sa Panginoong Hesus, sila ay nakaranas ng kahirapan, ng sakripisyo at kamatayan. Kung tutuusin, kaya-kaya na pong itanggi ni Juan Bautista ang ating Panginoong Hesus. Sa iba pong account ng Ebanghelyo, meron pong encounter kay Juan Bautista. Tinanong pa siya. At binigyan pa siya ng option. Ano po yung option? Kapag tinanggi niya si Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay at tagapagligtas, maaari siyang makatakas sa kamatayan. Ano? At yung pang mga manunulat ng mga Bible scholar ay pinagtibay po yan. Sinabi talaga nila na meron daw binili talagang option kay Juan Bautista. Pero ano pinili ng Juan Bautista? Kanya pong pinili na mamatay
alang-alang sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Naalala ko po ang isang Sunday morning tulad nito. E di, karamihan ng mga miyembro, dahil sa sobrang haba at bagal mag-sermon ni Pastor, nakatulog na. Di ba po sana may biglang pumasok po na dalawang lalaki na mayroong dalang baril at sila po ay nagpaputok. At kanilang sinabi, sino dito ang naglilingkod sa Panginoong Kristo? Sa kanilang pagkasyak, walang nakainig. Sino ba naman ang makakainig noon? Paputokan kayo ng baril. Kaya niyo ba ipagtanggol ng sarili ninyo? Hindi. Yung pala, sinadya yun ng pastor. Kasi sabi niya, parang linggo-linggo yata, wala na nakikinig sa akin. Ano? Kaya sinadya ng pastor na maging part ng kanyang illustration. No? So, nagpaputok yung mga dalawang lalaki. Pero ano na naman, black na bala. Tsaka yung isa ay pistol na airsoft. Hindi tunay na baril. So, walang nakapagsalita nung tinanong sila kung sino ang naninindigan kay Kristo. So, minsan at madalas mga kapatid, pag nasa panahon na tayo ng kakipitan ng krisis, hindi na natin kayang panindigan ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi tulad ng mga nanaon na sa ating mga bayani, katulad ni Juan Bautista, ay kanyang pinanindigan at pinili na siya ay sumunod sa Panginoong Hesus, buhay man ang maging kapatid. Ikalawa po, tayo ay nabubuhay at mamamatay para kay Kristo. Sabi ko sa Ebanghelyo at sabi ko sa sulat sa mga taga-Roma ng Apostol Pablo, sa mabuhay man o sa mamatay, tayo ay kay Kristo. Naniniwala po ba tayo mga kapatid? Na sa mabuhay man o sa mamatay, tayo ay para sa Panginoon. Nangangulugan na nabuhay tayo sa mundong ito para kay Jesus. At mamamatay tayo sa mundong ito para kay Jesus. At napakagandang katangian yan ng mga Kristiyano. Dahil pag tinanong ka, para kanino ka man nabubuhay? Para kay Jesus. At kung ikaw man ay sasabit sa kamatayan, sasabihin mo na ikaw ay nabuhay sa mundong ito at ikaw ay mamamatay para kay Jesus. Dahil sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sumunod mga kapatid, tayo ay itinalaga para kay Jesus. Yung pong ating ginagawa, napagkatalaga ng ating mga buhay, ng ating mga sarili, ang tanging dahilan ay ang ating Diyos. At nakita po natin na ang purpose at layunin ng mga tao ay upang tutin ang kalooban ng Diyos. Kundi, dapat meron din naman tayong specifics. Yes, alam natin na tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos at mula sa Diyos at darating tayo sa panahon na tayo magbabalik sa Diyos. Pero para kanino? Naalala ko po ang pagsasakripisyo ng ating mga nanaunang lingkod ng Panginoon. Huwag na tayo lumayo dito po sa dako ng ating iglesia. Alam po ninyo noon, wala pang lupon ng pagdidistino. Wala pang tinatawag na mga covenants o mga contracts ang mga manggagawa. Mapalad po ang ating mga church workers sa ngayon dahil meron ng security at saka tenure. Di ba? Meron tayong minimum na term for 2 years.
Pinoprovide ng local church ang buong kanyang makakaya para matugunan ng pangangailangan pinansyal ng pastor, etc. etc. Pero nung araw po, walang ganyan. Once ikaw ay isinugo ng Diyos sa isang partikular na lugar, doon ka pupunta para maglingkod at mamumuhay ka lang ayon sa pananampalataya. Kung ano ang aabutan mong obligasyon, doon ka mag-a-adjust. Kung ang mga miyembro mo ay mga mangingisda, yun ang iyong kakainin din. Ganun din ang mga magsasakang mga kapatiran. May mga pastor po tayo na walang masyadong naibibigay na pera ang mga miyembro, pero punong-puno naman ng mga in-kinds, bigas, gulay, etc. Pero meron ka rin joy. Meron pa rin kaligayahan na natatamasa ang mga manggagawa ng ating Panginoon. And for this, mga kapatid, dapat natin alalahanin yung kaligayahan na dulot ng paglilingkod natin sa Panginoon. Itong mga Bible characters po natin, sa kabila po ng kanilang mga ginawang pagsasakripisyo, merong something na unique sa kanilang ginawa at sa kanilang katangian. At yun ay ang kaligayahan na maglingkod sa ubasan at gawain ng Panginoon. The joy of serving the Lord. At yun po ang hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo. Kapag niligaya ka na ikaw ay naglilingkod, maski maliit na bagay lamang ang nakuha mo materially, mas mapapangibabawan yan dahil masaya ka naglilingkod sa Panginoon. Alam niya, yung ibang mga local churches, kapag naimbitahan ka, di ba? Usually, kami mga pastor, pag hindi after service, pagkabigay ng certificate, ni sobre, lagip. So, may isa ginagawa namin, magpapaalam kami, magsisiar muna kami, sabay silip dun sa sobre. Sabi na, ano yung binigay ng church? One time, isa ko kaklase sa seminaryo, dumayo po siya na napakalayo sa isang probinsya at ginawa po siya speaker. Malayo doon sa kanyang in-expect na monetary lagip. Sabi niya, pare, kulang pa yung binigay sa akin ng simbahan para makauwi ako. O sabi ko, kala ko nakauwi. Yung mga aking mga miyembro pala, pagkakamay sa kanya, merong pag-init. Gusto pa ba dito yan, mga kapatid? Parang hindi na. Namimiss ko tuloy yung pag-ipit ni Tita Ime nung seminarista ako. Pwede ba natin ulitin yun, Tita Ime? Ay, trivia mga kapatid, basta weekly, meron akong pag-ipit ng kay Tita Ime. Oo, ibawan ako lagi mo sa UTS. Uy, malaki na yung 100 nun. Weekly. Oo, 2001. Anyway, so paibit pala ang susi dun sa... Kaya nakauwi si Pastor. Then sabi niya, na-realize niya, sabi niya, pare, alam mo, humingi ako ng tawad sa Diyos talaga eh. Sabi niya, bakit naman? Kasi dun lang ako tumingin sa ibinigay sa akin ng lagip. Parang, ang nagisukatan lang niya para siya mag-speak, para mag-sermon, ay dun sa kung anong makukuha niya na monetary at material gift. Pero sabi niya, parela mo, binago ako ng Diyos ng panahon eh. Kasi kaya palang ibigay ng Panginoon yung mas, yung aking pangangailangan, higit pa sa akin, inakasahan. Alam ko na pala si Auntie Sophie pala nagpaibig na sa akin. Kung sa linggo. Kaya, nakaraos po siya, nakauwi sa bahay,
nang masaya ang kanyang kalooban. Bagaman humingi siya ng tawa sa Diyos kasi yun ang kanyang expectation talaga eh. Pero syempre naman mga kapatid, alam niyo, kapag tayo po may mga imbitasyon, ibibigay naman talaga natin dapat din para sa mga magagawa natin. No? Para naman maging masaya sa kanilang pag-uwi. Pero wala pa naman tayong experience na ganun dito sa Pasay. Laging masaya pag umuwi. Oo, di ba? Tama ba, Tested? Oo. So, anong point mga kapatid? Sa lahat ng ginagawa natin para sa gawain ng Diyos, dapat ito ay nakaugat sa pagmamahal. Kapag ikaw ay nagmamahal, hindi mo inaasahan ang magiging kapalit nito at magiging pabor para sa iyo. Dahil mahal natin ang Diyos, dahil mahal natin si Jesus, lahat ay ating bibigay para sa Kanya. Kaya sa umagang ito mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa mga martir na lingkod ng Diyos. Alay na kanilang buhay para sa Panginoon, wagas ang kanilang pagsasakripisyo at pagmamahal. At nawa yun ang ating ipagpatuloy at patuloy na panghawakan nila ngayon sa mga susunod na panahon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ano sa pagano? Bawat isa sa atin ay may pangailangan dapat unahin. Ngunit kaya sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Gayon, nakatiwala ko kayo sa Diyos sa kanyang salita tungkol sa kanyang biyaya. Kapag kapatibay ko sa inyong nananampalataya, magbibigay sa lahat ng kapalang ilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuloy ng kanyang karamihan. Hindi po hinangad ang inyong mga kayamanan at mga dami-tunig. Dami yung nagtrabaho ako sa magsusahan ng mga pangailangan natin. Ang aking mga kasamaang ginawa ko, ito upang ipakita sa inyo ganito pagsumigap at matutulungan natin ang mga tupa. Lagi natin alaanin ang sinabi ng Panginoon Diyos. May makalat na bibigay kayo sa matanggap. Yung mga 20, verse 22 to 25. So, ang sarap taon upang bahagi ang ating mga taon para sa gawain at ministeryo ng Panginoon na pumagitan ng Iglesia. Okay,
pag-ibig at lasakit sa lahat ng tao. Muli maraming salamat Diyos sa iyong biyaya. Amen. Pastor Joshua. Ating pong iaalay ang lahat ang ating pong makakaya para sa ating Pastor Joshua. Katulad ni Juan Bautista, na sa kabila ng mga banta, kahirapan, sakripisyo, at maging ang kanyang buhay ay kanyang alay ang kanyang sarili, alang-alang sa inyong Panginoon. Bagaman marami rin mga pagkakataon ang maaaring ng piliin na itatuwa kayo o aming Diyos, at maaaring niyang itanggi ang inyong pangalan, ay mas pinili niya
na piliin at panindigan, Panginoon, na siya'y naglilingkod sa inyong pangalan. At sa iba pa naming mga manggagawa ng iglesia, sa iba pa mga martir na mga mananampalataya na kanilang inialay, ibinuhos ang kanilang buong makakaya para sa inyo. Ito ang Diyos, ang aming tinataglay na aral at turo sa mga oras. Panginoon, huwag niyo pong idulot na kami mapangibabawan ng aming mga pansariling interes, mga pansariling hangarin. O di kaya naman ay pangibabawan kami ng takbo at dikta ng mundong ito, ng mga material na bagay na maaaring magdulot upang kami mawalay sa inyong landas at mawalay sa inyong piling. At bagkus, Panginoon, itahamin namin ang landas ng paglilingkod, ng may kagalakan, ng may pagpapasalamat, ng may pagtatalaga, at higit sa lahat, na patuloy namin iaalay ang aming buong makakaya para sa inyong pangalan namin. Panginoon, salamat din at itinuro ninyo sa amin na kami ay dapat mabuhay at mamatay alang-alang sa inyong pangalan. Nabubuhay kami sa mundong ito, Panginoon, dahil sa iyo. At kami ay mamamatay sa mundong ito para sa iyo. Kaya, Panginoon, sa lahat ng mga pagsasakripisyo, pagtsatsaga, kahirapan, mga hamon at pagsubok ng buhay na kinakaharap ng bawat isa sa amin, Panginoon, ituro niyo po sa amin ang manatili na tapat at naglilingkod sa iyo. Na manatili, na naninindigan sa inyong mga pangako. Na kailanman hindi niyo kami pababayaan at iiwanan, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na mabuti, Diyos na pag-ibig, at kayo ang Diyos na tapat sa amin. Panginoon, aming pinapanalangin ang iba't ibang gawain ng inyong iglesia sa buong mundo ito. Sa aming mga prayer meetings and Bible studies, ipuinin mo ang puso't isipan ng bawat lingkod upang kami ay maging daluyan at kasangkapan ng kaalaman at karunungan mula sa iyo. Ipuyin niyo, Panginoon, at nagbigyan ng lakas at inspirasyon ang bawat kapatiran na makadalo sa gawain ito. Ganun din, Panginoon, aming ipinagkakatiwala sa inyo ang buhay at ministeryo ng bawat church-related organization ng UCCB Pasay. Mula po sa mga kababaihan, kalalakihan, mga kabataan, mga siya, at iba pa mga larangan ng ministeryo na ipinagkatiwala sa amin, Panginoon, ay buong puso namin pinagkakatiwala sa iyo. Ganun din, ang pamunuan ng Conference Council ng Roland Cavite South Manila Conference na magdadaos ng kanilang regular na pagpupulong sa darating ng Biyernes. Pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ng lahat. Nawa ay maging mabunga, maging makabaluhan, magkaroon ng kaayusan ang kanilang nalalapit na regular na pagpupulong. Ganun din, Panginoon, sa aming mga pangangailangan ng pinansyal, sa aming pangangailangan upang matugunan ang aming pangangailangan ng aming pamilya, ng aming kalusugan, Panginoon. Lalo higit ang mga kapatid namin na magpapatuloy sa kanilang medikasyon. O aming Diyos, buong aming pagtitiwala na kami ay inyong sasamahan, na kami inyong papalingain, patuloy na pagtitibayin, hindi pababayaan at iiwanan sa pagkatiyo ng sa buhay at tapat, at kailanman tapat sa inyong mga pangakong binitawan sa amin. O kaya, Panginoon, sa umaga nito, ito po ang aming patuloy na pinangahawakan, at ito po ang patuloy na aming panindigan mula ngayon sa masusunod na panahon. Ito po ang aming pasasamang panalangin na may pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang biyaya, kalakasan, ang pagtitibay na patuloy tayong magtiwala, manalig, at maglingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Humayo tayo ngayon sa sanlibutan, mamuhay bilang mga taong naliwanagan, mga taong nagbibigay kapurihan sa Diyos. Humayo tayo nagdadala ng pag-asa at kagalakan.
Tinawag tayo ng Panginoon, ginawa bilang kanyang mga anak at bilang mga lingkod. Umayo tayo ngayon sa kapayapaan ng handang ibigin at paglingkuran ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak at Diwang Patnubay. Amen.